Hi. Hello. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. Ngayon po, andito tayo sa pagpapatuloy ng gawain kung saan meron po tayo mga aralin, sitas na ipinagkaloob sa gawain ngayon para ating basahin at pag-aralan at pag-nilay-nilayan natin. Naway ito'y magamit natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ngayon po, dako tayo dito sa pangalawang aralin. Sabi po sa sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, sa pangalawang sulat, Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 7. Ngayon po, ito ba ay nangyari na kinakausap niya si Timoteo harapan? Hindi po. Sa makatuwid, si Timoteo, nasa malayo siyang lugar. At si San Pablo naman nakabilanggo. Ngayon, nagsusulat siya para kay Timoteo. Para turuan si Timoteo sa kanyang kamusmusan o kanyang kabataan, kinakailangan matutunan ang mga bagay-bagay sa hinaharap. Anong nakasulat dito? Palagay natin tayo si Timoteo. Dapat po alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Totoo po, anong klaseng panahong mapanganib? Yung bang masamang panahon? Maulan? May bagyo? Hindi po yun ang pinatutungkulan ni Apostol Pablo. Panahong mapanganib. Sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanyang sarili. Sabi sa English, magiging selfish. Ngayon, kung halimbawa, hindi ba kung tayo ay tumatanggap ng swerte, tayo ay tumatanggap ng mga pagpapala sa Diyos. Kung meron man tayong isang tinanggap na biyaya mula sa Diyos, at meron kapatid tayong humihingi ng limos, panahon po yun ng pagpapasya. Kung bibigyan mo siya o hindi. Kapag binigyan mo siya, naglingkod ka na sa kapwa. Kapag ipinagkait mo yung hinihingi niya, ang tawag niyan, makasarili. Hindi sasabihin natin, pinagtaguan ko to. Ako yung nagsakripisyo nito. Ako yung nagpuyat nito, tapos hihingin mo lang. Sa totoo lang po, ang mga taong nakakasalubong natin, hindi natin alam, pansubok lang yan sa atin. Kung yung pagpapalang ibinigay sa atin ng Diyos, may bahagi kayong mga nasa paligid natin. Na tumanggap din sila ng pagpapalang tinanggap din natin. Ganun po yun. Kasi kung ating nakilang Panginoon, nung ihanda niya ang kanyang sarili para ipako sa cross, hindi siya nagbilang, ay, ito para lang kay Brad, para lang kay Sis, para lang ito sa Israelita. Dinipan niya. Hindi pa ipinanganak kasama sa patatawarin ng Diyos. Ganun po ang Diyos magmahal. Kasi po, halimbawa, meron tayong pangangailangan, wala tayong bigas. Anong lalapit? Bigas ba? Hindi. Isang taong katulad din ang pangangailangan. Susubukin ka muna kung yung dalawang takal ng bigas, ibabahagi mo sa kanya kahit kalahating takal. Kahit kalahati kung sa dalawa, isang takal. Susubukin ka. Kung 50% lang yung ibinahagi mo, ang biyayang tatanggapin mo sa Diyos, 50% din. Pero kung inubos mo yun, katulad ng isang babaeng bao, nakakainin niya na lang, inilimos na pa sa kaban, mas lalong pagpapalain yung para sa kanya na lang inihulog ka dito. Di po ba?
Yan po ang realidad ng totoong buhay dito sa ibabaw ng sanlibutan. Totoo, nagpagod tayo para tumanggap ng sahod, para magkapera, pero hindi po yan galing lang sa pagod natin. Kasi kung hindi tayo binigyan ng buhay ng Diyos, walang kwenta po yung pagpapagod natin. Paano kung putol na yung hininga natin? Magkapagpapagod ka ba tayo? Hindi na po. Sa makatuwid, meron tayong obligasyon sa ating kapwa, tulungan sila. Ngayon, kung nagiging selfish na tayo, siguro ito na yung panahon, nandito na tayo sa huling panahon. Last days. Sabi nga, ito na yung panahong mapanganib kapag nagiging selfish na tayo. Ano pa? Maibigin sa salapi. Puro income, walang give. Git ng git, walang give. Totoo, nagsasakripisyo tayo ng oras, panahon para bayaran tayo, sahod yun. Pero importante po dyan, mayroon tayong naitutulong sa kapwa, na ibabahagi sa kapwa. Tinuruan tayo ng ating dakilang Panginoon kung paano ang maglimos sa kapwa. Ano man ginawa ng kaliwa, hindi na malaman ng kanan. Sa makatuwid, kung tumulong ka ng kabutihan sa kapwa, huwag mo nang ipag-dismiss o ipag-kwento, kung hindi ko yan binigyan. Sampul na nga lang, isang taong may karamdaman, tapos may biyaya na para pagalingin ang isang taong may karamdaman. Isumbat mo lang kung hindi yan dumaan sa kamay ko, patay na yan. Makasarili na po yun. Ganun po yun. Ano pa? Mayayabang. Kaunting ginawang kabutihan, proud na proud sa sarili. Gustong-gusto ng tao yung pinapalagtakan. Gustong-gusto yung nakatasa. Ang gastos, ang galing ng pets mo. Ang gano'n. Mayayabang. Ano ka? Mga mapagmalaki. Ang pagkaiba ng mayabang sa mga pagmalaki? Ang mayabang, nakikita lang niya sa kilos. Ang mapagmalaki, susuportahan niya kaya ng salita. Di ba? Ano ba? Mapagtungayaw. Mapang-alipusta. Nagtagumpay lang tayo ba? Dalawang tindahan, ito sa akin, ito sa kanya. Magandang yung income ko, sa kanya hindi. Wala, hindi pa bintang manok niya kasi luma na eh. Yun, pag-alipos na po yun. Hindi masarap, hindi malasa ang manok niya. Pag-alipos na yun. Ano bang nakikita natin na ginawat kamalian ng ating kapwa, nakikita natin, pag-alipos na pa rin yun. Ano po ang dapat natin gawin? Halimbawa, may nakita tayong nagnanakaw. Habang buhay na ba siyang magnanakaw? Ang Diyos niya. Kumbaga, mahaba ang pasensya niya sa mga masasama. Bakit kung mahaba ang buhay ng mga masasamang tao? Samantalang yung mababait, may kanta ka niyan, sana kunin ka na ni Lord. Bakit nga ba? Yung masasama mahaba ang buhay. Yung inis na inis sa ating buhay pa ngayon. Sapagkat hinihintay pa ng Diyos ang pagkakataon na mayroong taong lumapit sa Kanya, ibahagi sa Kanyang salita ng Diyos, baka sa kanang tanggapin niya na siya'y nagkakasala, magsisi at magbalik loob sa Diyos at maging mabuti ng tao. Ganun po yung ginagawa ng Diyos. Ayaw niya na may mapahamak kahit isa. Gusto niya kahit ano man kasama ang isang tao, gusto niya mapabuti pa rin. Hindi natin pwedeng ikumpara nung mabuti natin ginawa, isa kasamaan na ginawa ng ating kapwa. Kasi po, mas malaki ang karangalang tinatanggap ng isang taong mabigat ang kasalanan at pinatawad ng Diyos kaysa isang taong natuwid na nagpupunwari na linis na. Di po ba? Ano ba? Masuwayin sa mga magulang. Lahat po yan pinagdaanan natin. Bibilangin natin nung tayo ay nagkamalay, kung meron ba tayong nasuway sa ating mga magulang.
Kasi po, ang susi ng mahabang buhay at pagiging isang mabuting tao dito sa ibabaw ng sanlibutan, respeto sa magulang. Anong sabi doon sa pang-limang utos? Igalang mo ang iyong ama at ina, ito ang unang utos na may pangako, upang ikaw ay mapabuti at mabuhay ka ng nalaong sa lupa. Binipisyo ng respeto sa magulang, pagiging isang mabuting tao at hahaba ang buhay. Ngayon, kung meron tayong ginawa niyan sa ating magulang, na hindi natin silang nirespeto, naging masuwayan tayo sa magulang, hanggang doon na lang ang buhay natin, hindi na yan madudugtungan. Kasi po, pinaiiksit natin ang ating buhay dahil lang nawalan tayo ng respeto sa magulang. Kahit mag-iwas pa tayong magkasakit, kahit mag-iwas pa tayong kumain ng matataba para mahigdan. Kung bata pa lang tayo, wala na tayong respeto sa magulang, doon pa lang pinapaiksik na natin ang ating buhay. Kasi po ang benepisyo ng respeto sa magulang, mahabang buhay. Ano ba po? Mga walang turing. Ito yung mga tao na ginawan mo na ng kabutihan kahit magpasalamat. Wala na, di na lang. Dinunungan mo na, ang tawag niya sa walang turing, walang itang na loob. Mas halik magpasalamat, wala na. Walang turing. Ugali po yun. Mga walang kabanalan. Ito yung mga panahon na, halimbawa, panahon ng pagsamba, ay pala sa ibang gawain. Yan. Kumbaga yung kabanalan wala sa kanyang puso. Pag sinabi kasi yung kabanalan, galing sa word na banal. Pag sinabing banal na linis, ibig sabihin, ang isang taong nagsisi ng kasalanan, ang tawag dyan banal. Hindi yung panlabas na kanyuan na puti ang kasulutan mo, malinis na malinis yung damit mo, banal na. May hawak-hawak ang Biblia, banal na. Dito. Ang kabanalan, nakikita po yan dito ng Diyos sa puso niya. Kung tayo'y malinis sa harapan ng Diyos. Pero kung punong-puno niya ng hinanakit, sama ng loob, pagkutya, galit, buot, sama ng loob, kung ano-ano pang mga bagay na nandidiyan, hindi natin binibitawan, walang pag-reset o pagbabago sa ating sarili para magsisi ng kasalanan, hindi tayo pwedeng tawagin banal. Kahit nakasutana pa tayo, kahit puting-puting ang kasuotan natin, kasi po, dito po tinitingnan ng Diyos sa ating mga puso ang pagiging isang banal. Ano ba? Walang katutubong pag-ibig. Ibig sabihin, pag sinabi kasing pag-ibig, kahit ano sa mag-asawa na lang, ang pag-ibig, maraming kahulugan po yan. Kahit sa bulungan mo ng bulungan ng asawa mo na, I love you, mahal, love na love kita. Pero oras na ng pagkain, hindi mo riyaya, gutom na pala, walang love. Kasi ang tunay na love, pinaparamdam, kahit hindi mo sabihin na I love you, pero pinahainan ko siya ng pagkain. Yun po ang tunay na love. E paano kung sinasabi ko, walang katutubong pag-ibig? Ito yung mga tao na harap-harapan, pinapakita yung pag-ibig, pero pagtalikod, taksi, mayroong hindi pag-relas sa sao, mayroong pala sa liit. Pag umalis sa bahay, mayroong sa ibang taong involved. Yan. Ano ba? Mga walang paglulubag. Anong ibig sabihin nitong mga taong walang paglulubag? Ito yung mga tao na kahit ano yung gawin mong kabutihan para sa kanya, ang tingin sa'yo masama na kanya. Kahit pinakain mo na, pinainom mo na, binabayan mo na, dahil galit sa'yo, masama ka. Ano ba? Mga palabing
manalangin. Ito yung mga nakikinig lang din sa chismis na wala namang proof o patunay na ginawa niya, nagbibintang na. Kaya kung yan po nangyayari na sa buhay natin ngayon, malapit na tayo sa tinatawag ng last days. Ano pa po? Mga walang pagpipigil sa sarili. Ano po ang dapat na ginagawa nating pagpipigil? Ang pagpipigil ay isa po yan na practice para pagawa natin ang tinatawag na ayuno. Sasabihin natin, nag-ayuno ka ba? Oo, nag-ayuno ako. Anong ginawa natin sa ayuno? Nanalangin ako. Hindi po ayuno ang panalangin. Ang tunay na ayuno, pagpipigil sa sarili. Kahit gabi-gabi tayo nanalangin, alas 9, alas 12, alas 3, kinabukasan nanlilibak tayo sa kapwa, walang pagpipigil, useless ang panalangin. Kahit sabihin natin, linggo-linggo tayo, nasa simbahan, nakikinig ng salita ng Diyos, pero post naman tayo ng post sa Facebook, na parang galit na galit tayo sa gobyerno, wala rin. Useless din. Kasi po, control ang susi at pipigil ng ating sarili. Hindi nga tayo chismoso, o chismosa, pero nagpipindot naman tayo yung kapitbahay natin, sinisiraan natin ng puri sa Facebook. Ito nga, hindi tayo madaldal, pero yung kamay natin, pindot ng pindot. Chismis na rin yun. Pero, kamay lang ang gumagalaw. Ano ba po? Mga mabamis. Ito yung mga minsan, ang magulang, yung tamang trato sa anak na susobrahan. Kahit yung anak, sa respeto yung magulang, nagiging mabamis na, minsan pinapatay ng anak ng magulang, yung anak. Diba, may nabalitaan kayo, magkapatid, pinatay yung kapatid. Ganun, ang mga nangyayari na sa mga huling panahon. Hindi mga ibigay sa mabuti. Ito yung mga tao na mabuti na yung ginawa mo, galit na rin sa iyo. Ayaw yan ng kapanatagan ng kaluluwa. Ayaw yan ng kabutihang nakikita. Gumawa ka na ng kabutihang sirat ka rin. Mga lilo, ito yung mga tinatawag na traidor. Ito yung mga plastic na kaharap ka, okay, nagkalipot ka, sirat ka. Ganun po yung mga lilo. Puring-puring ka pagdating mo sa harap, pero kapitan ng tao ang kausap, sirang-sira. Mga matitigas ang ulo. Sabi ng ibang pilosopo, totoo naman, matigas ang ulo. Kasi kahit katukin, matigas ang ulo. Ano yung ibig sabihin ng matigas ang ulo? Hindi sumusunod. Bibilinan mo na, ayaw pa rin sumunod. Yun po yung mga matitigas ng ulo. Mga palalo. Ito yung mga taong sobrang tingin, sobrang taas ang tingin sa sarili. Na parang siya na ang magaling, siya na ang marunong, hindi marunong magpakumbaba. Kasi kung kabalik ka ng palalo, kapakumbabaan. Ang kapakumbabaan, kahit sabihin na magulang na tayo, tapos tama yung direksyon ng anak, tama yung sinasabi ng anak, kung tayo marunong magpakumbaba, tatanggapin natin yung sinasabi ng anak. Di ba, gusto natin kumain, kahit ano, pwede libre tayo din. Pero sabi ng anak, okay na, ikakasira mo yan. Kung meron tayong application ng pagpapakumbaba, nakikinig tayo sa atin. Pero kung wala, bahala na. Sino ba naman ang magsasakripisyo? Anak pa rin. Dahil kapag nagkasakit, sino mag-aalaga? Anak pa rin. Kaya nandiyan yung pagpapahalaga ng anak para sa atin. Ano pa? Mga maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos. Ano po yung kalayawan? Marami pong mga bagay ang kalayawan. Bisyo. Ito yung sinasabi na bil mo ko. Bil mo ko niyan, bil mo ko noon. Luho.
kasi pangangailangan ng tao. Iba yung needs sa wants. Pag sinabing needs, ang konsumo, pangangailangan ng ating katawan. Pag wants, ito na yung tinatawag na mga bisyo, layaw. Hindi naman kailangan binibili. Kumbaga, nag-aksaya lang tayo ng pera. Pero kung itinulong mo na lang yan sa kapwa, naglibos tayo sa kapwa, hindi naman pala natin kailangan, pero may silang sa buhay natin, pati sa bahay natin, magpasikip, pinili mo pa, nilayaw ko yan. Pero kung importante yan, kailangan na talaga natin, ang tawag mo, needs. Pero yung wants, layaw ko yun. Ano pa po? Na may anyo ng kabanalan, dapat tinanggihan ang kapangyarihan ito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Kaya po, lahat ng pinag-usapan natin, ito po yung mga mangyayari sa huling panahon. Ngayon, kapag mayroon tayong nai-encounter na ganyan, umiwas po tayo. Sapagkat hindi po yan makakatulong sa atin. Pagpus, makakahikayat tayo para mapasama tayo. Kasi po minsan, ang tao talaga, kahit gumawa ka na ng kabutihan sa kapwa, masama pa rin ang tingin sa atin. Iningatan na nga natin ang ating buhay na hindi tayo nakikisalo sa mga ganung mga tao, pero ang tingin sa atin, ganun pa rin. Pero salamat sa Diyos kung tayo ay nakakahalog-ligaw natin ng mga ganung tao at nahikayat natin silang maging mabuting tao. Maganda po yun. Kaysa naman, yung influensya ng mga masasamang tao, tayo yung mahikayat nila. Sabi nga, huwag kang padait sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Hindi natin maitatanggi na sa paligid lang natin lahat ng yan. Ang importante po dyan, hindi tayo ma-influensyahan. Hindi tayo madaig o makano. Tapos sinadapat ang mapagtagumpayan natin. Sa halip na sila ay gumagawa pa ng kasamaan, mahikayat natin sila na lumapit sa Diyos, magsisi, at humingi ng tawad sa ating dakilang Panginoon. Kaya po, ang warning na ito ni San Pablo kay Timothy, warning din po sa atin. Palagi natin pagkakatandaan, ang isang taong nagbibigay ng warning, ibig sabihin niyan, may pagpapahalaga sa buhay natin, na ayaw niya tayo na mapahamak. Tapos, lalo kang mapabuti ang ating mga buhay. Bakit po? Sapagkat sa mga ito ang nangagagapan sa mga bahay at binibihag ang babaeng haling na lipos ng mga kasalanan, hinihila ng iba't ibang kita. Ito po, minsan po yung mga tao binibiktima pa yung iba. Kung sino pa yung mga mahihina na madaling biktimahin, nagiging kawawa po. Di ba? Minsan po, halimbawa, yung kaso na lang ngayon na human trafficking. Sa halip, nagturuan ng kabutihan ng kapwa, binibiktima ang iba. Binibinta yung pinangnibigusyo para lang magkapera ang kapwa. Para lang magkamal ng salarin. Yan po ang pakaingatan natin. Isa pang dapat pag-ingatan natin, na laging nagsisipag-aral at kailan ay hindi nakarating sa pagkaalam sa katotohanan. Hindi ibig sabihin, masipag tayong magbasa ng banal na kasulatan, palagi tayong present sa simbahan, okay na. Pinakailangan harapin natin ang katotohanan. Yung bang salita ng Diyos na ating tinatanggap ng ating mga kahinga, tumatalab po ba? Naiya-apply ba natin sa totoong buhay? O hanggang simbahan na lang yung araw? Pag-uwi, naiwan yung araw. Dapat bit-bit natin yung aral, pag-uwi natin sa ating mga tahanan. I-try natin, i-apply sa totoo nating buhay yung aral na ating napakinggan. Yun po yung importante. Hindi yung nakinig, nakipag-aral ng salita ng Diyos, pero yung lakad ng kanyang buhay, wala sa katotohanan. Dapat
Yung aral na yan ang magsilbing gabay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ito po ang magtuturo sa atin kung paano tayo mabuhay dito sa ibabaw ng sanglibutan, hindi lang para kumain, hindi lang para uminom, kundi ano ba tayo sa harapan ng Diyos. Kasi po, kung hindi tayo maingat sa ating sarili, kahit sabihin pa natin araw-araw natin tinatawagan si Kristo, sinasamba natin siya, ang mahirap po, pagdating na sa pagbabalik ng ating dakilang Panginoon, sasabihin natin, nangaral ako, nakasama ka. Nagpagaling din naman ako ng karamdaman. Sasabihin sa atin, magsilayo kayo sa akin, hindi ko kayo na nakikilala. Ibig sabihin, pinapag-ingat tayo. Dapat, sa totoo lang, sasabihin natin, kilala natin si Kristo. Ang tanong, kilala niya ba tayo? Paano natin malalaman na kilala tayo ni Kristo? Nararamdaman natin yan sa ating sarili, yung presensya niya. Na bawat ginawa natin kabutihan, nandyan siya. Hinahanap natin ang katwiran, ang kaharian na dapat pinaghaharian yung ating puso. Kasi po, sa isang tao, kapag ang umiiral po sariling ego o pride, sarili niyang kalooban. Pero kahit ikapapahamak muna sa kapwa, alang-alang sa aral o salita ng Diyos, dahil yun ang makabubuti sa atin, isinasakripisyo natin ang ating buhay, alang-alang sa ating kapatid, tumatalab na po yung aral. Kasi po, meron pong kasamang sakripisyo ang pagsunod sa ating dakilang Panginoon. Asanin mo ang iyong cross araw-araw at sumunod ka sa akin. Kaya po, sa halip na yung kadidipinsa natin sa ating sarili na hindi tayo mapahamak, okay lang mapahamak tayo basta yung kapwa natin hindi. Sana kung yan ang cross sa sakripisyo na dapat natin pagpinsa. Pero kung ingat na ingat tayo, wala nang bahala ka sa wala akong pakialam sa iyo. Ibig sabihin niya, bakit po tayo nakapapalaga sa ating kapwa? Kaya po, itong mga bagay natin na pinag-aralan natin, parte po yan ng buhay. Kapag yan nararanasan natin, ang sabi ni Apostol Pablo, magsilayo tayo sa ganoong mga tao. Kapag totoo, malapit ang panahon ng pagbabalik ng ating dakilang Panginoon, ang importante po yan, hindi tayo nadamay doon sa mga taong gumagawa ng kasamaan sa kapwa at ganoon din ng kasamaan sa Diyos. Kaya po ang araw nito na may umintal sa ating puso, sa ating pag-iisip, at ganoon din sa pamuhay natin, sa ating pang-araw-araw na pamuhay. Siguro po, nandito na lang ang pakikipagin natin sa oras na ito. Salamat sa Diyos. At kung meron kang parang kulang na dapat pa natin matutunan, linggo-linggo makinig po tayo ng salita ng Diyos. At marami pa tayong aral na mapapakinggan. Gawin natin tirahan ito kada linggo. Nandito tayo para makinig ng salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos at ano man ang ating mga kahilingan, karaingan, ipagkatiwala natin sa Diyos. Sa ngalan ni Kristo Jesus, salamat at isang magpagpalang lang po sa bawat isa.